Jed, malaki ba yung maitutulong ng VAT suspension sakaling ipatupad ito ng Department of Finance? Ayon kay Senator Amy Marcos, umaaray na yung ilang mga motorista o yung mga motorista dahil sa sunod-sunod na araw na pagtaas sa presyo ng langis. Kaya kung tatanggalin o aalisin yung VAT ay agad itong mararamdaman ng mga consumer dahil isa ito sa mga direktang ipinapataw sa presyo kung saan nasa 6 pesos to 9 pesos yung inaasahang matapyas doon sa presyo ng mga produktong petrolyo. Muling iginiit ni Senator Amy Marcos ngayong araw ang kanyang panukala o ang Senate Bill No. 120 as refiled in 2025 na suspendehin ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Sa ilalim ng naturang panukala, layuning ibaba o pansamantalang itigil ang 12% VAT sa langis upang agad na maibsan ang pasanin ng mga consumer sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo nito. Kasunod nito, hinimok ni Senator Marcos ang Department of Finance o DOF na pagbigyan ang pagbabawas ng VAT para sa mga maliliit na sektor na higit na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis tulad ng mga tsuper at operator, magsasaka, mangingisda at iba pang maliliit na kumukonsumo ng petrolyo. Binigyang diin ng senadora na dapat masigurong ang benepisyo ay direktang makararating sa mga nangangailangan sa halip na mapunta lamang sa malalaking korporasyon. Ngunit para sa DOF, ang pag-alis o suspensyon ng value-added tax ay hindi kasing simple ng pagbaba ng presyo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means kahapon, nabanggit nila na mayroong mga teknikal, pang-ekonomiya at pisikal na dahilan kung bakit sila nag-aalangan dito. Dahil dito, hinimok ng chairperson ng komite na si Senator Pia Cayetano ang kagawaran na magbigay ng malinaw na paliwanag sa publiko. Aniya bagaman bukas ang pamahalaan sa mga ganitong hakbang, hindi ito dapat ipatupad ng madalian nang hindi sinusuri ang mga posibleng negatibong epekto nito sa ekonomiya. So, complicated yung VAT. In fact, nag-request ako sa DOF na maglabas sila ng YouTube or ng TikTok version because the effect of VAT, if you will remember, if you will visualize, is very different from excise tax. Excise tax, tanggalin mo, baba presyo. Ang VAT, tandaan nyo, may input and may output. So, kahit tanggalin mo yung VAT, ang isang manufacturer, wala na siyang kabangga sa input and output tax. So, when that situation arises, tataas din yung presyo. So, walang VAT muna to. Aga kahapon nga, natapos na dito sa Senado o natapos na ng Senate Committee on Ways and Means yung pagtalakay doon sa hiling na kapangyarihan para kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang suspendehin o ibaba yung excise tax sa presyo ng langis. At ayon kay Senator Cayetano na inaantay na lamang nila yung version sa House kaugnay rito at bago iakyat nga o matalakay sa plenaryo ng Senado. Umaasa naman siya o kumpiyansa ang senadora na agad nila itong matatapos bago yung adjournment o yung session break sa susunod na linggo, lalo na't ito yung isa sa pangunahin o isa sa emergency measure. Ayan muna update, balik sa Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.